Akala ko, nagbibinata lang. Akala ko magkakaagiw muna rito, mga kalansay, kasi Halloween. Salamat sapagkat Pasko. Anyway, I was about to cancel, kaya lang kailangan talaga. Pag-pray lang ninyo that maraming mga naging kabalahan itong linggo na ito. So it was really challenging. But by God's grace, makakaraos tayo. Amen? Once upon a time, malino pa ba? Okay ba? Makikinig lang kayo mabuti. Once upon a time, merong isang lalaki na humingi ng advice sa isang wise man. At ang sabi, kung magpapakasal ka, apat ang pwede mong pakasalan. Banker, actor, preacher, undertaker. Banker, artista, mangangaral, at saka sepulturero. Sabi, bakit? Sabi ito, 1 for the money, 2 for the show. Teka, kailangan ko tubig. Hindi man yung aking ano. Mukhang ito yung pinakamaiksig sermon na maririnig ninyo. Anong sabi? 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, and 4 to go. Nawala yun anyway. Ayan. So yan daw dapat na mapakasawa. Seriously, as far as money is concerned, I believe we go to Proverbs. Itong Proverbs, hindi lang naman si Solomon ang sumulat nito, kundi it's a collection of wise words. Okay pa ba? Yung boses ko, narinig nyo pa? Malino pa? Yan. Sa umaga po ito, we will start a series on giving. Pero bago yon, kailangan natin ng tamang pananaw pagdating sa pera. Tayo po'y manalangin. Lord, I pray that you would sustain me, that you would make your word clear to us, even with my faltering voice. I pray, O Lord, that you guide us, that we may see your will for us. As far as our wealth is concerned. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Now, to make it easy for us, meron po akong ginawang acronym. Ito po yung finances. Ang una po, F, first, give to God. Kasi ang sabi po sa Proverbs, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, go. So first, give to God. When you give, we honor God. We worship God with our wealth. Kasama po yon. We recognize kasi that He owns everything. Tayo po ay mga manager lang. Hindi pwede baka matamay sister eh. Aligam-gam eh. Okay na. Ganyan talaga, pasensya na po. Guro bago magpatuloy, it's been a stressful week. My wife had a mild stroke last Monday. And may mga check-up, may mga kailangan gawin. So it was very hard. Then of course, may mga appointment na kailangang i-cancel. May mga appointment na hindi pwedeng i-cancel, katulad kapon. But I praise God for sustaining us. Thank you for your prayers.
At siguro nakonsumi yung asawa ko sa akin, no? Hindi siya na-confine, pero sabi ng doktor, bantay lang namin. Kasi baka mamaya maulit. So, continue to pray for my wife. At sana maging mabait ako sa kanya para di na siya makonsumi. So, first, give to God. Sabi rito, we give not because the Lord needs our money. Hindi kailangan ng Lord yan. It belongs to Him. We give because we want to honor the Lord. Ang sabi dyan, give the Lord the first produce of our entire harvest. Ano pong ibig sabihin ng first produce? Ang sabi sa New Living Translation, give to God the best part of everything we produce. Hindi tira-tira ang ibibigay sa Diyos. Kinakailangan ibibigay po natin yung the best because He deserves no less than the best. We also honor God when we help the needy. Pakibasa po. 1, 2, go. Pambihira, no? Nagkakautang ang Lord sa atin kapag tumutulong tayo sa mahirap. He considers it His personal debt that He is indebted to us when we care for the poor. Ang sabi nga po sa The Message Version, mercy to the needy is a loan to God. And God pays back those loans in full. Ito po yung loan na hindi po bad loan. The Lord is a good borrower and He will pay back the loan and He will pay it in full. So ano po yung una? First, give to God. Pangalawa po, invest in yourself. Invest in yourself. Ano pong sabi sa Proverbs? Pakibasa po. 1, 2, go. The best investment that we can make is an investment in ourselves. Minsan nagtatanong, Pastor, hindi ka pa napapagod mag-aral? May masters ka na. Bakit magdo-doctorate ka pa? Kasi nga, ito yung verse ko. Do you see a man skilled in his work? Anong sabi diyan? He will stand in the presence of kings. He will not stand in the presence of the unknown. Ang sabi pa nga po, observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand and admired. They don't take a bath sick to anyone. But we can only be good in our work when we constantly improve our skills. Alam nyo, mamaya, busog na ako rito. I heard na may mga company that they would require the employees to submit their resume every 6 months. Microsoft does that. Kapag yung resume mo hindi nagbago, wala nadagdag, hindi ka mati ng seminar, hindi ka mati ng training, wala kang upskill, you'll get fired. So the good news is, sabi ng Bible, we are to invest in ourselves. We read a book, we attend a training, we upgrade ourselves. Kaya nga po, investing starts with ourselves. Before you invest in the stock market, before you invest in real estate, invest in yourself. At alam nyo, sabi ng Bible, pakibasa po, yung salitang skilled, ang sabi ito, being diligent and skilled, sa Hebrew, mahir, can also mean quick or prompt in one's work. That is the best way to influence an employer. Diligence often results in a promotion.
serving before kings, and not just obscure people. Hearing about a good worker, a king, or other leader will want to hire him. And if we are not diligent, it will result in demotion. It will result in dismissal. Sabi nga po ito, success is when opportunity meets preparation. Opportunity comes to everybody, but only those who are prepared grab it. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, the reward for faithful hard work is more work. One of the blessings of diligent labor is the joy of developing the kind of ability and character that others can trust, thereby, sabi diyan, fitting ourselves for the next responsibility God has prepared for us. So, more than looking for an open door, we must seek to prepare before the door opens. Letter N. Ito mabigat to. Never live a life of debt. Never live a life of debt. Now, tatanong ko sana sino may utang eh. No? Pero alam nyo, borrowing is not necessary wrong. Kung may business ka, kailangan mo mangutang para sa kapital, para sa mga expansion. But borrowing money as a lifestyle is not right. Anong sabi? He who borrows sells his freedom. At nasa Bible yan. Sabi sa Proverbs chapter 22, verse 7, pakibasa, Grabe, no? When we incur debt, we already imprison ourselves mentally and emotionally, even if we are not yet physically in jail. Wala naman nakukulong sa utang, sabi nila. Pero kulong ka mentally and emotionally. Sabi sa The Message version, the poor are always ruled over by the rich. So, ano sabi? Don't borrow and put yourself under their power. Huwag tayong mamuhay sa utang. Of course, sabi ko nga, example, credit card. Tanong ko lang kayo, masama ba magka-credit card? Okay, tanong lang, survey. Sino po sa inyo naniniwala masamang magka-credit card? Taas ang kamay. Talaga? Sino po sa inyo naniniwala okay lang may credit card? Taas ang kamay. Pwede ba makiride? Seriously. Okay lang may credit card kaysa marami kang dalang pera. Tama? Pupunta ka sa grocery. Alangan ng mga dami mong pera. Mas maganda may credit card. Huwag lang sanang madudukot yung credit card. Kasi nangyari na sa amin yan eh. Yung credit card, yung wallet ng asawa ko nadukot. Nagamit yung credit card. 70,000. Nung tinignan namin yung listahan ng binili, may mga alak. Siguro Johnny Walker, yung mga ganon. So nag-appeal kami. Kasi sabi, pastor ako eh. Alam naman bumili kami ng alak. Di ba? Saka di ko alam bumili. May mga kaibigan ako sa totoo lang. Gusto akong bigyan. Kaya sabi ko, Brad, ikaw naman eh. Pero alam nyo, hindi pinayagan ng bangko na i-accept. Binayaran namin. Ang hirap, no? But nonetheless, having a credit card is not necessarily wrong. Kailan nagiging mali? Anong sabi rito sa Romans 13:8? Sabi diyan, do not owe anyone anything except to love one another. Huwag kang magkakautang daw. Ano ibig sabihin yan? Sabi nga ng isang commentary, this is not a prohibition against a what? Proper use of credit. Now, abuse is not an excuse against proper use. Kailangan lang marunong kang gumamit.
Katulad nung Monday, kailangan ng misis ko ng MRI. Ang problema, hindi sagot ng PhilHealth. Kasi ano kami, outpatient. So, buti may credit card. Di ba? Doon mahalaga. Pero anong sinasabi dyan? Yung sinabing do not owe anyone anything, that is in the present tense. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang mamuhay sa utang. Hindi konting kibot. Credit card. Hindi porke may sale. Katulad ngayon, kakaroon ng 11-11. Tapos sa December, 12-12. Di ba? Huwag kang gigil gumamit ng credit card. Baka mamaya, hindi na nababasa ng makina kasi gasgas na yung strip. That means we should not always get into debt. Kaya nga sabi po sa The Message version, don't run up debts. Don't run up debts. Huwag tayong mamuhay sa tinatawag na credit economy. Uutang ka para bayaran yung naging utang mo na inutang mo yung pambayad doon. Huwag tayo mamuhay sa ganon. Sabi nga ni Warren Wiersbe, the Bible does not forbid borrowing or legal financial transactions that involve interest. What the Bible does forbid is the charging of high interest, robbing the brethren, and failing to pay honest debts. Sinabi naman sa Matthew, di ba, may servant, binigyan ng mga pera. Yung iba, ininvest, winireward ng hari. May isa, binaon, nagalit yung hari. Sabi niya, dapat nilagay mo na lang sa bangko. So, putting money in the bank, investing, hindi siya wrong. Certainly, sabi rito, no one should get into unnecessary debt or sign contracts he cannot maintain. Sabi nga, thou shall not steal. But to make Romans 13:8 apply to all kinds of legal obligations involving money is to me stretching a point. So again, wag lang mamuhay sa utang. Kaya minsan, wala tayong kalayahan. Kaya minsan, di tayo makatulong. Kaya minsan, di tayo makapagbigay. Kasi bound tayo sa utang. Of course, wala sa PowerPoint. Pero tandaan nyo to, D-E-B-T, debt. D-E-B-T, D. Kasi ako po, nabaong kami sa utang noon. 5 ang credit card namin. Dumarating ginamit ko. Of course, marami kaming mga kailangang gastusin. Yung anak ko, yung misis ko, nagdinugo 7 times. 7 months bed rest. So, no work, no pay. Tapos, 7 times na ospital. Pagkatapos, nung pinanganak, cesarean. So, talagang laki ng gastos. Now, 5 credit card. Lahat yun, may naka-charge. May natatanggap na akong sulat. Love letter. Buti nga wala na ngayon yun eh. Dati pag sinisingil ka, talagang babastusin ka eh. Sasabihin pa sa kasama mo, sabihin mo sa kasama mo, magbayad na siya ng utang. Grabe. So, ang ginawa namin mag-asawa, decide to get out. Talagang i-decide mo, ayoko na ng utang. Empty bank account. Ginawa namin, lahat ng aming 13-month pay, lahat ng aming mga nakukuha bonuses, lahat ng savings namin, binayaran namin yung mga credit card. Nag-negotiate kami. Kasi noong time na yun, nafe-feel ko na magpapastor ako. At hindi ako pwede magpastor na marami ako utang. Kasi yung sweldo ko ng pastor at that time, hapakalaki. 1.5. Hindi 1.5 a day, hindi 1.5 a week, 1.5 a month. Paano mo mababayari utang na yun? So ginawa namin, habang kaya pa, nagbayad kami. So, nag-negotiate kami, pumayag naman bawasan
Importante lang naman, makasingil sila. Empty bank account. B, be faithful in little things. Kasi gusto lang naman nila makasingil eh. Ayaw naman nila ikulong ka kasi pag kinulong ka, hindi lalo sila makakasingil. So, kahit anong meron ka, kahit konti, sabihin mo, ito lang, kaya ko, pero magbabayad po ako. Be faithful in little things. And then T, totally reverse the process. What brought you to the debt? Anong dahilan? Ba't ka nakautang? Kaya kami mag-asawa. We cut the credit card and we only kept one for emergency. So, sabi nito, never live a life of debt. At kadugtong niyan, letter A. Pakibasa. Avoid. Nako, yan ang isa sa mga problema ngayon. Sabi nga sa Proverbs, pakibasa po, 1, 2, go. Ano po yung mga get rich quick? Una, gambling. Kasi wala ka naman, alam nyo, sa totoo lang, hindi mo matatalo ang bangko pagdating sa gambling. You will not be able to defeat the casino. You will never be able to defeat yung bangka. Well, of course, may mga scam. At dahilan, bakit nadadala sa scam ang mga tao? Kasi nga, get rich quick. Alala ko, may isang pastor, dumating sa Manila. Sabi, Eric, ano masasabi mo sa ganitong kumpanya? Kasi double your money raw. May mga churches na. Sipin nyo to ha. Hindi lang individuals. Churches invested their offering doon. Bawal yun ha. Bawal yun. Pero ginawa nila. Bakit? Ang lakas ng balik. Pero duda na ako. Sabi ko, talaga, tinawagan ko kaibigang banker. Sabi, sister, sabi nila, kikita ka raw dito ng ganitong percent. Hindi pa ako tapos magsalita. Sabi na ng kaibigan ko, scam yan. Scam. At nagkatotoo. Ang daming mga churches doon sa lugar nila ang nadali nung amari. Kasi nga, gusto nila makarami. Now, sa totoo lang, other than being born to a rich family, no? Tingnan yung katabi ninyo. Ano ba apelido niyan? Si Sobel Lopez. Tingnan yung katabi niyo. Mukha ba mayaman? No? Primero, Villanueva. Other than being born to a rich family, other than receiving a huge inheritance, sa totoo lang, there's no shortcut to becoming rich except through hard work. Alam nyo, imagine niyo to, marami ng kwento ng mga nanalo sa loto. Okay? Marami na. Nanalo ng what? 100 million, 200 million. Tapos meron ako nabasa. Nanalo siya. Araw-araw, kumakain sa hotel. Galante, nagsusugal. Katapos, yung pamangkin niya, binigyan niya ng kotse. Ubos. Akala niya walang kaubusan. Alam niyo, ito ang balita. Ayon sa pag-aaral, lumalabas, mas mahirap pa sila ngayon before nung nanalo sila sa loto. Kasi nga, get rich quick eh. At saka alam nyo, sa totoo lang, kaya sila mahirap originally. They don't know how to handle big money. Kaya nung nanalo, hindi alam kung anong gagawin. Tapos dumami pa kamag-anak. Kaya instead of being a blessing, instead of becoming a blessing, it became a curse. Pero kung magtatrabaho lang ng maayos, mag-increase yung capacity natin to handle money. Kasi nga nung sabi sa Bible, basahin po natin, 1, 2, go, easy come, easy go. But steady diligence pays off. Pero alam nyo, yung mga get rich quick din, minsan legitimate. Halimbawa, stocks.
Pero huwag kang papasok sa isang investment na hindi mo naintindihan. Pag hindi mo naintindihan, huwag mong pasukin. Hindi ko alam kung meron sa inyo involved sa crypto. Well, ang sasabihin ko lang, aralin nyo mabuti. Marami nagyaya sa akin pero sabi ko, sorry mahina ako sa math. Hindi ko maintindihan. Hindi ko kaya yan. So kahit na it's promising, nakibigan ako, kausap ko, Pastor, sandali lang. Tapos dudut siya. Tapos, okay na. Oh, ano yun? Pastor, nagbenta lang ako ng aking crypto. Alam mo ba kung magkano kinita ko ngayon? Sinabi niya, sabi ko, wow. Pero still, hindi ako ma-convince. Bakit? Hindi ako marunong eh. Kung kaya nyo, okay lang. Pero kung hindi nyo alam, huwag kayong papasok sa isang bagay na hindi nyo naintindihan kasi that's not how investments work. So, kinakailangan aralin mabuti. Anong gagawin natin? Magbasa, magtanong, mag-research. May internet naman. Kasi baka mamaya, instead of a windfall, we might get blown over. So, avoid get rich quick schemes. Letter N, which is very important, needs, not wants. Needs, not wants. Kailangan mo ba talaga? Kailangan mo ba talaga yung bibilin mo? Ako, mahilig ako sa libro. Lalo na pag nagpunta ako sa book sale. Pag nakita ko yung libro, gustong-gusto kong bilhin, pero tatanong ko sa sarili ko, kailangan ko ba talaga siya? Kapag alanganin ako, kasi book sale eh. Pag book sale, rare yun. Pagbalik mo, baka wala na. Hindi katulad ng regular bookstore. Ang sinasabi ko pa rin, hintay pa rin ako. Maghihintay pa rin ako. Bakit? Kasi nga, sabi rito, the one who loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and oil will not get rich. Sabi rito, basahin natin, 1, 2, go. Yung pangalawa, pakibasa, nawala. Nawala, yan, pakibasa. 1, 2, go. Kasi alam nyo, of course, yung generation ngayon, YOLO. Alam niyo ba YOLO? You only live once. Kaya meron silang FOMO. Alam niyo yung FOMO? Fear of missing out. Well, I understand. Kasi kahit ako, iniisip ko rin eh. Meron akong kaibigan, buong family, kapupunta lang sa Korea. Sabi ko sa asawa ko, we've never been to Korea. The last time we traveled was before the pandemic. Pero yun, conference. Kako, iba-iba talaga priority, no? And I'm not judging them. Kasi kailangan nila sa family. Sa kanila, mahalaga yun. Okay lang. Sa kanila, kailangan nila yun. I understand. Pero I have to check myself. Kasi sabi nga, ang sabi rito, basahin natin, 1, 2, go. Kung hindi kailangan, hindi kawalan. Kung kailangan nyo talaga, go. Pero kung hindi mo naman talaga kailangan, be honest to yourself. Fight impulse buying. Iba sa inyo, ang style, surfing, sa Lazada, sa Shopee, sa Amazon. Ganun, no? Uy, ganda to add to cart. Alam niyo, natatawa ako. Nakita ng apo ko, yung ginagawa ng magulang. Kasi nga naman, convenient eh. Yung mga diapers, binibili sa Lazada. Ganun ang ginagawa ng aking manugang. Nakikita ng apo ko. Sa araw na aking cellphone, alam niya yung password. Tapos may nilagay na item, buti, hindi pa check out. Pagtingin ng aking manugang, pambira, laruan, na mahal. Ano yun eh, parang rocking horse na dragon, namusok yung ilong.
Gusto na po ko yun. Ginawa ng manugang ko, buti na cancel. Kung napindot yun, mahina 4,000 ron. Pero alam nyo, the good thing is, sabi namin sa apo namin, just pray. Just pray. Then somebody texted me, Pastor, nagdi-declutter kami. May bago ka nga po, may kuna kami. May bago ka nga po, may mga laruan kami rito. Para di sa kakuya niya, pinadala. Alam niyo kung nilaruan? Yung dragon. Buti na lang, hindi nabili agad. Kaya tanungin natin, kailangan ko ba talaga ito? Halimbawa, iPhone 17. Kailangan mo ba talaga ng bagong phone? Parang may narinig ako sumasagot doon. Kailangan ba talaga? Will it make your work faster? Or it is just a status symbol? Di ba? Unless, example, kotse. Unless CEO ka. No, kasi alam nyo, kapag ikaw CEO, lalo na malaki kumpanya mo, hindi pwede bulok ang kotse mo. Sa totoo lang. Although wag naman sanang Rolls Royce na binibili mo yung payong, libreng kotse. No? Pero, kailangan eh. So, katulad ng kaibigan ko CEO, ang kotse niya, Camry. Kailangan eh. Kailangan. Pero unless you're a CEO, tanungin mo na sarili mo. Halimbawa, if your car is still working, why get a new one? If your phone is working, why get a new one? Unless yung phone mo, madaling mamatay. Unless yung phone mo, talaga naman pa nagtatype ka, namamatay sa screen, huwag ka munang bumili, maghintay ka lang. Ako, isang policy ko, hindi ako bumibili ng phone. Ang aking negotiation sa Globe, sabi ko lang, ano ang kasama sa package ko. Walang cash out. Gusto ko lang kung ano yung available. Kasi naman, after 2 years, 3 years, talaga mahawa ka sa telepono ko. Pero sulit, gamit na gamit. Minsan naman, palitan mo lang yung screen cover, mukhang bago na. Kasi nga, needs, ang sabi, needs, not wants. Kung hindi, kailangan, hindi kawalan. Okay pa kayo? Okay pa ako? Letter C, control your spending. So ano, letter F, basahin natin. Letter F, first. Letter I, letter N, letter A, letter N, and C, grabe ito ah. Actually, parang first time ko to. No? It's good to share this first time with you. Sabi sa Proverbs 21:5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Ngayon, sa budget, tanungin ko kayo, do you write it down? Sisulat ba natin? Kasi sabi nga ni Chikitan, sabi ng kaibigan ko, if it's not written, it's not a budget. Hindi po pwede na hindi nakaplano. Actually, ang unang-una mong tatanggalin kapag tumanggap ka ng sweldo ay yung ibibigay mo sa Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit? Kapag inuna mo ang bayarin, wala ka na ibibigay sa Lord. May isang magsasaka, nakwento ko na yata sa inyo, may isang magsasaka, nanak yung baboy, 2 biik. Sabi niya, nakwento ko na ba sa inyo yun? Sabi niya, yung isang biik kay Lord. 2 biik. Alam mo yung biik? Piglet. Yes. Okay, nakanak ng 2. Sabi ng farmer, ibibigay ko sa life po yung isa. Sabi ng asawa, alin dyan? Basta, palalakihin natin, patatabain natin, ibebenta natin, yung mapagbenta ng isa kay Lord sa church.
Isang araw, umuwi ng malungkot yung farmer. Alam niyo bakit? Sabi, ba't malungkot ka? Namatay ang baboy ni Lord. Bakit palagi namamatay yung baboy ni Lord? Minsan, ipapakita ng poor planning kapag hindi ka agad natin sinantabi yung para sa Lord. Kasi lalamunin na ng expenses yan. Kaya maganda nagtatabi ka na. Kasi nga, honor the Lord with your first fruit. Honor the Lord with the best produce. Actually, ang sabi ng isang milyonaryo sa akin, alam mo, Pastor, 10-10-80. Anong 10-10-80? Next week na natin pag-usapan pag may boses ako. Yung tithes. 10 tithes. Next week na natin pag-usapan kung ano ba biblical basis. 10 tithes. 10 savings. 80 expenses. Isa pang napansin ko sa mga milyonaryo na to, mahilig sila magpakain. Mahilig din naman ako kumain. Sabi na, Pastor, kain tayo. Sure. Tapos kakain kami. Tayo mga Pilipino, halimbawa, 4 ang siomay. Nakain na yung 3. May isang natira. Ayaw natin kainin. Bakit? Taling ko kayo, bakit? Tas may 1 rice. Diet ako eh. Kaya kalahati lang. Di ba? Alam mo ginagawa nito, itong mayaman to ha. Pag sinabi ko yung business niya, alam niyo yun. Siya ang pinakamalaking drugstore sa buong Pilipinas. And it's not Mercury Drug. Noong isang araw, nag-text ako. Sabi ko, Uncle, ganito kalaki nagagastos ko sa gamot ko every month. Hingi ako tulong sa inyo. Kasi nung nagba-Bible study ako sa inyo, binibigyan ako ng gamot ng supply. Sabi niya, i-text mo sa akin. Tinext ko lahat. Dumating no isang araw, isang kahon, 6 months supply. Alam niyo, pagkasabay ko siyang kumakain, ito ginagawa niya, may kalating kanin, ano gagawin niyo? Feeling rich? Iwan ko na lang. Alam niyo, pinapabalot niya, iwi mo to. Hindi kami kumakain nang hindi umalis na nakabalot yung leftover. Kahit sabi mo, hindi ko naman makakain niya, diet ako eh. Pero may aso ka. Di ba? Sayang naman yung kalahating rice na yun. One thing I noticed sa kanila, pinobserbahan ko yung mga mayayaman eh, matitipid. Hindi sila nagpo-flaunt ng wealth nila. Hindi sila nagpapa-interview kay Julius Babaw. Halimbawa, may isang Bible study sa bahay ng isang dati kong member sa Forbes. Yung mga discussion guide, naka-rubber band. Yung mga song sheet sa likod, na nakaprint na, hindi bagong papel, ginamit yung kabila. Now, yung rubber band, pagkatapos ng Bible study, iniipon yun. Bakit? Ibabalik sa kanila. Kasi gagamitin uli. Hanggat hindi patid, ginagamit. Matipid, marunong mag-budget sa pera. Ang isa pwede natin gawin, we write our expenses. Subukan nyo ba yun? Sisulat nyo, shocking. Marami pala akong ginastos sa pagkain. Di ba? Kasi sabi nga, you have to be knowing where your money is going. So, ililista mo. Minsan magulat ka eh. Pagkasweldo, samgyupsal. Tapos mga ora di peligro, 3 araw bago magsweldo, fishball. Kwek. Bakit? Kasi gastos ka ng gastos eh. Akala mo may laman pa eh. Wala pala. Maganda yung sulat mo. May kilala nga ako eh. Every day, lahat ng gastos nakalista. Parking ticket nakaipon. Tapos ngayon, magdi-December, meron silang family meeting. Mag-uusap sila ng pamilya niya. They would compare yung budget sa goal, sa spend, yung nagastos natin. Kaya daw magtataka, yumaman siya. Bakit? Kasi talagang lahat ng pera nila, alam nila kung pumunta. Ang isang tip na nakuha ko rito, may envelope. So, halimbawa, sumweldo ka, envelope, for the Lord.
Ilagay mo na doon. Ano pa? Envelope. Siyempre may para sa bill, kuryente, tubig. Tapos may envelope din, recreation. Ngayon, halimbawa ako, yung apo ko, akala yata ng apo ko, ATM kami. So anong gagawin mo? Kaysa sabihin mo sa apo mo, wala akong pera, titingnan yung wallet mo eh. Mautak eh. Ang gagawin mo, naka-envelope. Ngayon, pag sinabi niyang, Lolo, bili mo kami nito, Lolo, kain tayo dito. Wala nang laman, no? Saan magagalit yung apo ko? Sa envelope, hindi sa akin. So maganda, planado lahat. Planado lahat. Kami mag-asawa, ganun ginagawa namin. May recreational fund. Naka-envelope yan. Kasi nga, we need to control our spending. Ang goal ay ganito, live within your means. Live within your means. Pero alam nyo, may mas mataas na goal. Live below your means. Live below your means. Minsan, sisay ko sa mga anak ko, anak, hindi tayo manonood sa sine kasi yung perang gagastusin natin, ibibigay natin sa missionary. Hindi naman kawalan sa atin kung di natin mapanood yung pelikula eh. Dati no, wala pa Netflix. Sisay ko, anak, ipunin lang natin, ibigay natin. Tapos talagang, meron di kami isa pa. Ang tawag namin, Widow's Fund. Kasi, buhay pa biyanan ko nun eh. Balo na. Nanay ko, balo na. So, ang ginagawa namin, nagtatabi kami para sa kanila. Para kung kailangan namin tulungan, may gusto namin bigyan ng para sa gamot, may nakatabi na kami. At ito nakita namin, in honor ni Lord, pag tumutulong ka sa balo. So, isa pang simple lang. Tuwing umaga, tingnan mo wallet mo. May wallet ba? Tingnan mo lang. Dapat, simula ng araw, alam mo na kung may laman. Kasi baka akala mo may laman. Tapos pagbukas mo, ay wala. Ngayon, pwede buksan mo yung GCash mo para makita mo. Control your spending. The letter E, of course, exert effort to earn more. Sabi sa Proverbs 10, pakibasa, 1-2, go. Alam niyo, laziness, katulad ng crime, does not pay. Sabi nga sa New Living Translation, lazy people are soon poor. Hard workers get rich. Alam niyo, lampas ako lang ibang slide, pero ito, tinandaan ko. Tinuruan ako ng kaibigan ko. Sabi niya, Eric, subukan mo, ESBI. ESBI. Ano yon? Employed, self-employed, business, investment. Sabi, paano yun? Una, meron kang regular pay. Employed. So at least, meron kayo inaasahan, kada 15, kada katapusan, may sweldo ka. Employed. S, self-employed. Ano yung pwede mong gawin on the sides para madagdagan yung kita mo? Self-employed. For example, yung mga doktor, meron silang ospital na kung saan sila nagwo-work. Meron silang sariling clinic. Self-employed. B, business. So, halimbawa, yung mga doktor, meron silang butika. Meron silang testing centers. Business. Tapos I, investment. Yun yung tulog ka, gumakita ka. Pwede rin man real estate, pwedeng iba pa. Sinubukan ko yun eh. May trabaho ko. Papastor ako sa isang church. Katapos, nagtuturo ako part-time sa Bible school. Okay? Business. Although ngayon mahina eh. Pero meron kaming dating katulong. Asawa niya farmer. Palagi nagtitext sa amin, Pastor. Palagi nagtitext, Pastor. Kailangan ko ng bili ng binhi. Tapos mag-usap sila ni Ellen, magpapatanim, meron pa dadala sa aming bigas. Pwede na yun. Hindi naman kailangan malaki. Kailangan lang, meron kang iba-ibang pinanggagalingan ng pera. Kasi nga, katamaran, kasalanan.
Pakisabi sa katabi mo, magsisi ka na. At sabi rito, don't you remember the rule when we live with you? Ano sabi? If you don't work, you don't eat. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala namamayat ka na. If you don't work, you don't eat. Laziness must not be tolerated. We command them to get to work immediately, no excuses, no arguments, and earn their keep. Kaya nga hindi ako sang-ayon sa sugal. Kasi ang sugal, sabi nga, it erodes a biblical work ethic. So, makakaraos na tayo. First, give to God. I, invest in yourself and never live a life of debt. A, avoid get-rich-quick schemes and needs not wants. C, control your spending. E, lastly, seek to invest before spending. Ano ibig sabihin yan? Ano sabi ng Bible? Pakibasa. Alam niyo, pangarap ng bawat Pilipino ang magkabahay. Tama. Pangarap natin yan. Kaya nga unang ginagawa ng isang OFW, bumili ng bahay pag kumita na. Pero alam nyo, bagamat maganda yon, pero tandaan nyo, pag hindi mo pinagkakakitaan, hindi yan investment. Merely buying a property does not make it an investment. Investment yan pag kumikita ka. Kaya ang sabi nga, bago ka bumili ng bahay mo, mag-invest ka muna sa business. Isang araw, may kausap akong may-ari ng punerarya. Sabi ko, uy, bago kotse mo siguro cash ang pinambili mo dyan. Sabi hindi, Eric, sabi niya, kung marunong ka sa pera, hindi ka bibili ng cash. Hulugan ko na lang yan. Tapos yung pera, pagugulungin ko na lang. Matalino. Matalino. Kaya alam niyo mga kapatid, ito parang umatid ka ng motivational speech, pero hindi. Nasa Bible. Ang ating series, ang title, Money Matters. Why? Pag-usapan natin na money matters because your money matters to God. At hindi tayo manghuhula sapagat mismong sa Bible, sinabi sa Proverbs, papaano natin gagamitin ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi nga ng aking friend, si Chinky, pakibasa, 1, 2, go. God in Proverbs gave us wise words on wealth. It's not just about making our life easier. It's about glorifying God with our wealth. Why? Because our money matters to Him. Let us pray. Lord, thank you for sustaining me, and I pray that you would continue to speak to us as we go to our discussion. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.